Mabubuting tao ba ang mga naging asawa ng iyong mga anak? Maganda ba ang turing nila sa'yo bilang isang biyenan? Yung iba kasing mga manugang ay walang galang sa mga magulang ng kanilang mga napangasawa. Kumusta naman ang relasyon mo sa kanila? Magkagalit ba kayo o malapit ang loob nyo sa isa't isa? Kung ganon, itunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ipinakilala ni Rafael sa kanyang ina ang kanyang nobya. Hindi pa man sila kasal, ngunit gusto na nilang magsama. Nay, si Emily nga po pala. Siya po yung palagi kong sinasabi sa inyo. Gusto ko lang po sanang magsabi sa inyo kung pwedeng dito na po siya tumira. Pagpapakilala ni Rafael. Sige lang anak, masaya akong makilala siya. Emily, kumain ka na ba? Nakangiting tanong ni Aling Nora. Ngunit sa unang pagkikita pa lamang ng dalawa ay naramdaman na ng matanda na hindi maganda ang pag-uugali ng dalaga. Hindi siya nito pinansin na para bang may tampuhan ng dalawa. Pasensya na po kayo, Nay, ha? Nagtalo po kasi kami ni Emily kaninang umaga. Pagsingit ni Rafael. Ngunit bilang isang babae ay dapat kang makisama sa mga magulang ng iyong kasintahan. Hindi yung porket may pagtatalo kayo ay ipapakita mo agad ang iyong masamang pag-uugali. Ilang sandali lamang ay lumabas muna ng bahay si Aling Nora upang bumili ng kakainin nila. Emily naman, bakit naman hindi mo pinansin si nanay? Tanong ni Rafael. Ikaw kasi ang may kasalanan. Bibigyan mo ako ng kwintas, tapos malalaman ko na mumurahin lang pala to. Hindi naman ako nagsusuot ng hindi tunay na ginto. Mataray na sagot ng babae. Napapakamot na lamang si Rafael dahil masyadong materialistic ang kanyang nobya. Hindi niya lang ito matiis dahil ito ay mahal niya. Lumipas ang mga araw na pagsasama nila sa bahay ni Aling Nora ay panay pagtatalo na lamang ang dalawa. Nang dahil doon ay wala namang kinakampihan ang matandang babae at pinapangaralan lamang nito ang dalawa. Huwag na kayong mag-away. Pag-usapan nyo ng malumanay. Hindi yung nagsisigawan kayo nang dahil lamang sa maliit na problema. Pangaral ni Aling Nora. Yung anak nyo po kasi, hindi pa maghanap ng trabaho. Pinipilit pa rin na makapasa sa mga exam para maging isang pulis. Seryosong sagot ni Emily. Pero Nay, di ba po matagal ko na po itong pangarap? Wala naman po siguro masama kung patuloy akong umasa at gumawa ng paraan. Paliwanag ni Rafael. Ang gusto kasi ng dalagang si Emily ay ang magtrabaho ang kanyang kasintahan sa ibang bansa nang sa ganon ay malaki ang kitain nitong pera. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Pero Emily, hindi mo naman pwedeng pilitin ang aking anak kung gusto niyang tuparin ang kanyang pangarap. Magtiwala ka lang sa kanya na magiging isang pulis siya balang araw. Makakapasa rin siya sa kanyang exam. Mahinahong paliwanag ni Aling Nora. Hindi ko na alam sa inyo. Bakit po ba kasi kinukonsinti niyo pa yang si Rafael? Hindi na nga makapasa, patuloy pang umaasa. Mahinang sagot ni Emily. Napatingin na lamang si Aling Nora sa kanyang anak bilang senyales na hindi na talaga maganda ang pag-uugali na ipinapakita ng kanyang nobya. Pero para sa matandang babae ay hindi pa rin siya ang magdedesisyon sa bagay na to. Hindi niya naman hawak ang puso ni Rafael upang sabihin dito na hiwalayan na ang dalaga. Nang dahil doon ay hindi na rin nakasundo ni Emily si Aling Nora. Wala namang ginagawang masama ang matandang babae, ngunit ang pakiramdam ni Emily ay kinakampihan nito ang kanyang anak. Isang araw ay kinausap ni Aling Nora ang kanyang magiging manugang. Emily, pasensya ka na ha. Magtiwala ka lang kay Rafael. Isang araw ay gaganda rin ang buhay niyong dalawa. Paliwanag ni Aling Nora. Sa kabila ng pagiging mahinahon ng matandang babae, ay nagawa itong sagutin ng dalaga. Hindi niyo kasi siya napalaki ng maayos. Yan tuloy. Mali-mali ang naiisip niyang kagustuhan sa buhay. Walang galang na sagot ng dalaga. Pangarap kasi ni Emily na maging isang mayaman balang araw. Ngunit wala naman itong ginagawang paraan. Ang gusto niya ay si Rafael ang tumupad sa kanyang mga pangarap. Ang pakiramdam kasi ng babae ay isa siyang prinsesa at hindi na iniisip ang nararamdaman ng iba. Emily naman, igalang mo naman ako. Ako ang nanay ni Rafael at dito ka sa aking bahay nakatira. Hindi naman ako nagagalit sa'yo
At kinakausap lang naman kita. Mahinang sabi ni Aling Nora. Paano ko naman po kayo igagalang kung hindi niyo ako kayang suportahan? Para din naman sa aming dalawa kung bakit gusto kong magtrabaho siya sa ibang bansa. Mataray na sagot ni Emily. Hindi na talaga malaman pa ni Aling Nora ang kanyang sasabihin. Sa tuwing may ipapaliwanag siya ay kinokontra lamang ito ng dalaga. Ang pakiramdam kasi ni Emily sa kanyang sarili ay palagi siyang tama at ang lahat ng kanyang pinaplano ay makakabuti para sa kanila. Hindi man lamang nito iniisip na nahihirapan din naman si Rafael. Gusto rin naman nito ng maayos na buhay, ngunit hindi pa lamang talaga siya makapasa sa kanyang mga exam. Isang araw ay kinausap ng binata ang kanyang nobya. Sige na Emily, susundin ko na ang gusto mo. Magtatrabaho na ako sa ibang bansa pero mag-iipon muna ako ng pera. Malungkot na sabi ni Rafael. Yun naman pala eh, susundin mo rin naman pala ako. Ang gusto mo pa ay mag-aaway pa tayo. Pasensya ka na ha. Sige, pumapayag na ako sa sinabi mo. Nakangiting sagot ni Emily. Nagtrabaho si Rafael bilang isang factory worker. Nag-iipon siya ng pera upang masunod ang kagustuhan ng kanyang nobya. Pero sa ilang buwan niyang pagtatrabaho ay maliit lamang ang kanyang naiipon dahil kung ano-anong bagay ang gusto ni Emily. Rafael, ibili mo naman ako ng bagong kwintas. Ang gusto ko ay yung tunay na ginto. Para mapalitan ko na itong ibinigay mo sa akin dati. Malambing na sabi ng babae. Pero mahal, di ba nag-iipon ako ng pera para makapagtrabaho sa ibang bansa? Mukhang hindi ko kakayanin na bilhin ang kagustuhan mo. Nakayukong sagot ni Rafael. Napasimangot na lamang si Emily nang dahil sa naging sagot ng kanyang nobyo. Ang pakiramdam agad nito sa kanyang sarili ay pinagdadamutan siya ng lalaki. Mabuti pa ang nanay mo, binibigyan mo ng pera. Samantalang ako, minsan lang humingi, tinatanggihan mo pa. Seryosong sabi ni Emily. Hindi naman ganun. Ang ibinibigay kong pera kay nanay ay para sa pambayad ng kuryente at tubig. Para na rin sa pagkain yung dalawa. Emily naman, sana naman ay maintindihan mo ako. Malungkot na sabi ni Rafael. Ngunit hindi pa rin makaintindi si Emily sa sitwasyon ng kanilang buhay. Ginagawa na nga ng lalaki ang lahat para sa kanya, ngunit nananatiling manhid ang kanyang puso. O sige na nga, wag mo na akong ibili. Sinama mo pa ako sa bahay niyo kung pahihirapan mo lang pala ako. Pasensya ka na ha kung ganito lamang ako. Pagpapaawa ng babae. Napapakamot na lamang si Rafael sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Hindi na nito malaman pa kung ano pa ang kanyang magiging kilos dahil parang lahat ng kanyang gawin ay mali sa paningin ng kanyang nobya. Tinalikuran na lamang siya ni Emily sabay nagkulong ito sa kanyang kwarto. Tumulo na lamang ang mga luha ng binata nang dahil sa hirap na kanyang nararanasan. Lumipas pa ang 2 taon ay nakaipon na si Rafael ng pera at nakahanap na rin ito nang pwede niyang mapasukan trabaho sa ibang bansa. Pagiging isang factory worker pa rin ang magiging trabaho niya sa ibang bansa, ngunit kahit na ganon ay malaki na ang kikitain niyang pera. Masayang masaya naman si Emily dahil sa wakas ay nasunod na ang kanyang mga kagustuhan. Naiwan si Aling Nora at ang babae sa isang bahay. Malungkot na nagpaalam si Rafael sa dalawa at iyak talaga ng iyak si Aling Nora. Ito kasi ang unang pagkakataon na may hiwalay sa kanya ang binata simula nang pumanaw ang kanyang asawa. Anak, mag-iingat ka ha. Palagi mo kaming tawagan para malaman namin kung okay ka lang ba. Umiiyak na sabi ni Aling Nora. Opo, Nay. Mag-iingat din po kayo at kayo na po ang bahala kay Emily. Emily, ikaw na rin ang bahala kay nanay at sana ay magkasundo kayong dalawa. Malungkot na sabi ni Rafael. Ngunit hindi man lamang nakaramdam ng kalungkutan ng dalaga. Ang iniisip nito ay ang mga bagay na pwede niyang mabili gamit ang pera ng kanyang kasintahan. Lumipas sa mga buwan ay hindi magkasundo si Emily at Aling Nora. Malaki na kung kumita ng pera si Rafael, ngunit ang gusto ni Emily ay sa kanya lamang magpapadala. Ano ba kayo, Aling Nora? Ako ang magiging asawa ni Rafael, kaya ako dapat ang humahawak ng pera. Hindi niya naman kayo responsibilidad. At dapat nga, nagtatrabaho pa kayo eh. Walang galang na sabi ni Emily. Si Rafael naman na may kagustuhan na magpahinga na ako. Hindi ko naman ginagastos ang pera para sa mga walang kwentang bagay at tayo rin namang dalawang nakikinabang. Sagot ni Aling Nora. Tig 10,000 sila kada buwan sa mga padala ni Rafael.
Ginagastos ni Aling Nora ang pera sa mga pangangailangan nila sa bahay. Samantalang si Emily naman ay binibili lamang ang kanyang mga kagustuhan at kahit na isang beses ay hindi man lamang umambag. Gustong-gusto na talagang kausapin ni Aling Nora ang kanyang anak na hiwalayan na ang babae dahil hindi magiging maganda ang buhay nito sa piling ni Emily. Ayaw naman ng matandang babae na bigyan ng problema si Rafael, lalo na at mahirap ang sitwasyon nito sa ibang bansa. Hindi naman kasi mahalaga kay Aling Nora ang pera, ngunit para naman kay Emily ay mahalaga ang bagay na ito. Ang iniisip kasi ng matanda ay kung okay lang ba ang kanyang anak, pero ang iniisip naman ng dalaga ay kung malaki na ba ang naiipong pera ng kanyang kasintahan. Siguro sa pag-uwi ni Rafael ay makakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay para naman hindi na namin makasama ang kanyang nanay. Parinig ni Emily kay Aling Nora. Ang sama talaga ng ugali mo. Hintayin mo lang na matauhan ang aking anak dahil hindi kanya pakakasalan. Kung hindi ko lang iniisip ang kanyang nararamdaman, ay baka matagal na kitang pinalayas. Dismayadong sagot ng matandang babae. Natatawa na lamang ang dalaga dahil alam niya na mahal siya ng binata. Lumipas pa ang mga buwan ay nagawa na ring saktan at gawing utusan ni Emily si Aling Nora. Walang ginagawa ang babae kundi ang mamasyal habang si Aling Nora ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Isang araw ay umuwi si Emily galing sa kanyang pamamasyal at nalaman nito na si Aling Nora ay hindi pa nakakapagluto ng ulam. Ano ba yan? Hindi na nga kumain sa labas para makatipid ng pera. Tapos wala pa palang pagkain dito. Bakit hindi naman kayo nagluto? Manhid na sabi ni Emily. Bakit hindi ikaw ang magluto? Wala ka ba talagang galang? O baka naman sadyang tamad ka lamang? Sagot ni Aling Nora. Hindi nagustuhan ng dalaga ang naging sagot ng nanay ng kanyang nobyo, kaya nagawa niya itong bigyan ng sampal. Gulat na gulat ang matandang babae dahil nagawa ito ng dalaga sa kanyang sariling pamamahay. Lumayas ka na dito. Hindi ko kailangan ng tulad mo. Hindi kita gusto para sa aking anak. Hindi ka man lang marunong gumalang. Ganyan ba ang pagpapalaki sa'yo ng iyong mga magulang? Inis na sabi ni Aling Nora na halos pumatak na ang mga luha nang dahil sobrang galit. Agad lumabas si Emily sa kanilang bahay at agad nitong tinawagan ang kanyang kasintahan. Hello, Emily? Bakit ka naman napatawag? Tanong ni Rafael. Pinalayas na ako ng nanay mo. Pasensya ka na dahil aalis na ako. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Pagsisinungaling ng dalaga. Nang dahil doon ay tinawagan ni Rafael ang kanyang nanay. Nay, ano pong nangyari? Bakit niyo po pinapalaya si Emily? Nagtatakang tanong ni Rafael. Anak, huwag mong sasabihin sa kanya na magsusumbong ako sa'yo. Sobrang tamad niya at sinampal niya ako. Ginagawa niya akong utusan at hindi man lang niya ako tinutulungan sa mga gawaing bahay. Palagi rin siyang lumalabas. Ang pakiramdam niya ata sa kanyang sarili ay siya lang ang iyong kakampihan. Umiiyak na boses ni Aling Nora. Sige po, Nay. Ako na po ang bahala sa inyo. Aaminin ko na po pero sa susunod na linggo ay uuwi na po ako. Seryosong sagot ni Rafael. Lumipas ang isang linggo ay muling nagtalo si Emily at Aling Nora. Nanonood kasi ang matandang babae ng telebisyon, ngunit bigla na lamang itong nilipat sa ibang channel ng dalaga. Emily, matatapos na ang pinapanood ko. Mahinahong sabi ni Aling Nora. Ano bang pakialam mo? Si Rafael naman ang bumili nito, di ba? Walang galang na sagot ng babae. Sumosobra ka na talaga. Hindi ko lang maisip kung ano ba ang nagustuhan sa'yo ni Rafael. Sobrang malas niya kung ikaw ang magiging asawa niya. Galit na sabi ni Aling Nora. Agad kumuha ng sinturon ng dalaga, sabay pinalo nito sa braso si Aling Nora. Baka naman si Rafael ang malas dahil kayo ang nanay niya. Tingnan niyo ang itsura niyo. Matanda na kayo, kaya ang dapat ay binabaon na kayo sa lupa. Matari na sagot ni Emily. Iyak nang iyak si Aling Nora dahil nagkaroon siya ng maraming pasa, dulot ng pamamalo ng sinturon sa kanya ng dalaga. Bigla namang dumating si Rafael at naabutan nito ang malakas na pag-iyak ng kanyang nanay. Surpresa itong umuwi, kaya nanlaki na lamang ang mga mata ni Emily. Lumayas ka na dito. Kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis, huwag kang mag-alala dahil ako na ang maghahatid sa inyo. Oo, mahal kita, pero sumosobra ka na.
nanlilisik na mga mata ng binata. Inihatid ni Rafael si Emily gamit ang kanyang nabiling sasakyan. Halos 2 buwan na niya itong nabili, ngunit ipinagkatiwala niya muna sa kanyang kaibigan. Nalaman ng dalaga na marami ng perang naipon si Rafael at magpapatayo na ito ng kanyang bahay. Lumipas ang 3 oras ay naihatid na ni Rafael ang babae sa bahay ng mga magulang nito. Gulat na lamang ang lalaki dahil hindi pala ito mayaman at nakatira lamang ito sa sira-sirang bahay kubo. Pahiyang-pahiya si Emily dahil nalaman ni Rafael na mahirap lamang sila sa kabila ng kanyang pagiging isang sosyalera. "Bakit nandito ka ulit, Emily? Di ba pinalayas ka na namin? At ikaw, sino ka naman?" tanong ng matandang babae na ina ng dalaga. "Ako po si Rafael at ako po ang nobya niya. Pero hindi na po ngayon dahil sobrang sama po ng ugali niya. Ibinabalik ko na po siya sa inyo," magalang na sagot ng binata. Ipinagtaboyan din si Emily ng kanyang sariling mga magulang. Matagal na pala itong pinalayas ng kanyang nanay at tatay nang dahil nga sa kanyang masamang pag-uugali. "Aba naman, iho, nagawa mong tiisin ng aming anak sa loob ng mahabang panahon. Ang tibay mo naman," sabi ng matandang babae. Pagkatapos noon ay nagpaalam na si Rafael. Naiwan doon si Emily, ngunit hindi ito tinanggap ng mag-asawa. Walang nagawa ang babae kundi ang maghanap ng trabaho doon dahil kahit na ang kanilang mga kapitbahay ay ayaw na sa kanya. Naranasan ni Emily ang hirap ng buhay at hindi yung palagi siyang umaasa. Samantalang si Rafael naman ay sinimulan ng ipatayo ang kanilang sariling bahay. Nangako ito kay Aling Nora na hindi na mauulit ang mga masasamang nangyari. Lumipas ang mga taon ay naging matagumpay si Rafael sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy nito ang kanyang pangarap at ngayon ay isa na siyang alagad ng batas. Nakilala na niya ang isang babae na magpapasaya sa kanya. Nakasundo ito ni Aling Nora nang dahil sa pagiging magalang ng dalaga at palagi din siya nitong tinutulungan sa mga gawaing bahay. "Nanay Nora, huwag na po kayo maglaba. Ako na po ang bahala dyan," nakangiting sabi ni Jamaica. "Ikaw talaga? Ang bait-bait mo talaga sa akin," nakangiting sagot ni Aling Nora. Ilang taon nang lumipas ay ikinasal ang dalawa at naging masaya ang buhay nila. Hindi nila pinabayaan ng matandang babae at hanggang ngayon ay kasama nila ito sa kanilang bahay. Isang araw ay nakita ni Rafael ang kanyang dating nobya na si Emily. Nakatira ito sa taping kalsada kasama ang kanyang asawa at mga anak. Namamalimos ang mga ito sa mga taong dumadaan. Umiwas na lamang si Emily sa kanyang paglalakad matapos nitong makita si Rafael na nakasakay sa sariling sasakyan at maganda na ang buhay kasama ang kanyang asawa at mga anak. Igalang natin ang ating mga biyenan. Sila ang nag-aalaga sa ating mga asawa. Matuto tayong makisama lalo na kung tayo ay nakikitira. Hindi yung ang gusto mo ay buhay prinsesa habang nagpapakahirap ang iyong asawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.